Hello mga ka-solar. Meron lang tayong update sa setup natin ngayon. Kung matatandaan ninyo, before naka 3 kilowatt 24 volts na system tayo. Ngayon ay naka 5 kilowatt 51.2 volts nominal na yung setup natin. So yung inverter natin before na kulay blue ay naipagbili na natin sa kagustuhan nating mag-upgrade. And then ito yung battery na ginagamit natin before. Sa ngayon hindi na natin siya pwedeng gamitin kasi ito ay 24 volts. Kaya wala nang wiring sa ilalim yan. Ang bagong battery natin ay nandito pa sa may baba, sa ilalim ng mesa. Yan po ay 51.2 volts nominal or 48 volts kung tawagin nila. Dynes brand na 100 amp hour. Light PO4 din po yan, lithium. Okay. And then yung mga safety devices natin, wiring natin, halos wala namang pinagkaiba. Ito ay ipagbibili natin or kung hindi man ay baka hahanap tayo ng pwede nating paggamitan. Kasi ito ay nagamit ng mga 1.5 taon pa lamang. Saka yan ay upgraded na yung BMS, saka may active balancer na rin na nakakabit. So, okay. Dito tayo sa may Solis. Actually, ito ay inalok sa akin na mag-switch sa Solis since medyo alam naman natin na medyo kilalang brand talaga. Nasa leading brand talaga siya when it comes sa mga solar applications. So, ang specs nito ay 51.2 or 48 volts ang system na battery na kailangan mo. 5 kilowatt or 5,000 watts ang kaya niyang load. Pero syempre, hindi tayo sasagad ng 5,000. Normally, nasa mga around 3,000 lang tayo eh. Minsan mas mababa pa nga. And ito ay high frequency hybrid off-grid inverter. So ano pong ibig sabihin nun? Ang high frequency is hindi to gumagamit ng toroidal or yung parang malaking tanso na nakaikot. Ang sabi kasi nila, yung toroidal maganda raw kasi sa mas mataas daw ang surge na kayang i-handle. Well, totoo nga naman yon. Pero kung ang surge naman ay hindi nyo mamimit, eh okay na tong high frequency. Kasi ang high frequency is times 2. So kung 5,000 ang maximum nito, times 2 nasa 10,000 ang maximum na surge niya for about 6 to 10 seconds yata kung hindi ako nagkakamali. While yung low frequency na gumagamit ng toroidal, times 3 naman siya. So, kunyari, kung 5 kilowatt yun, nasa 15 kilowatt. Although, yes, maganda siya mataas. Pero, depende pa rin kasi sa user yan. Kung hindi mo naman mamimit yun, so, kumbaga, parang useless lang. Hindi na naman. Oo. Since wala naman akong water pump dito, and even na may water pump ako, kakayanin pa rin ito. Kasi hanggang 10 kilowatt ito. Okay? Ang usually gumagamit ng mga surge na appliances or load is yung mga motorized na water pump, mga traditional aircon, yung mga ref na traditional din. Pero once na inverter kasi, pag sinabing inverter, halos walang surge yung mga inverter eh. Kasi nagko-convert sila from AC to DC and then ginagamitan pa ng mga PCB board. That's why halos wala silang surge. Kaya mas recommended na inverter yung mga appliances. Dahil nga isang reason din is mas matipid sila kumain ng kuryente. Okay? So, alright. So, ito ay up to 5,500
watts or 5.5 kilowatt na solar panel. So, ibig sabihin, pwede sa kanya ang 10 pirasong 550 watts na solar panel. Ngayon, ito ay up to 13 ampere na solar panel sa isang string. Pero ito ay dual yung input dito. Single MPPT pero dual yung input. So pwedeng isang string ay 550 tapos another string is 550. So dalawang set of wire galing sa bubong ang papasok dito sa input ng ating hybrid off-grid na inverter. Okay. And then naman yung settings niya, merong priority yung AC. So if ever na nag-brown out si AC, yung battery ang sasalo. And then yung isa namang settings niya ay ang priority ay yung solar panel. And then pag mahina si solar panel, back up, kukuha siya ng power sa battery. And then once na naubos naman si battery, kung merong AC input galing sa DU, yung inverter, yung DU naman ang sasalo once na lobat na si battery. Pero in my case kasi, yung battery natin ay halos dumoble nito. Kasi ito ay 2.5 kilowatt, yung battery nating bago ay 5 kilowatt, so doble. Dati kasi ito ay hindi umaabot sa next cycle kinabukasan. Kaya nangyayari, everyday, hindi pwedeng hindi ako kukuha ng power sa DU. Unlike sa setup ngayon na totally hindi na ako kumukuha ng power sa DU. Yun ay sa mga normal load. Ano ba yung mga normal load ko? Unang-una dyan is rice cooker. Ito yung mga nakakabit depende dito sa sa solar. Yung rice cooker natin, yan. Itong painitan ng tubig. Yung mga tapo camera natin, yan, 3 piraso yan. Tapos, may electric fan tayo. Yung washing machine dyan din nakakonect. Itong ref dyan din nakakonect. Yung computer na yon dyan din nakakonect. 2 bedroom, may mga electric fan yan, dyan din nakakonect. Modem router, TV, yung digital clock natin. Yung tapo camera natin is 3. Tapos yung mga tablet, cellphone, may TV pa ako maliit dito. Computer meron pa doon sa may master bedroom. Electric fan siguro mga 4. Tapos yung induction cooker diyan nakakonect. Saka tong pinaka-exhaust nya. Sound system dyan din. So lahat nakadependent dito sa may solar natin. At kaya niyang buuin hanggang next day. And pagdating next day, kakargahan niya na naman yung battery. At habang kinakargahan niya yung battery, yung power is nagagamit namin. So, ibig sabihin yung excess na harvest na pupunta sa battery. Hanggang mag-full charge siya ng mga around 1 o'clock or 2 p.m. And then, babaksak ang battery or charging ng mga around 5 o'clock. So, start ng 5 o'clock or minsan 4:30, nagbabawas na siya ng konti sa battery. Hanggang mag-fully depend na siya sa battery dahil nga wala ng araw by around 6 or 7 o'clock.
So, aabot yung hanggang kinabukasan, makakabuo ng isang cycle. Then, pagdating ng umaga, ganun ulit ang mangyayari. So, kaya niyang i-handle lahat ng power. Hindi mo na kailangan ng DO. Unless na lang kung meron kang aircon sa sala, may aircon ka sa master bedroom, may aircon ka rito sa may kwarto ng mga bata. Ngayon ang tanong, kaya bang paandarin ito? Kaya naman. Lalo na kung tanghaling tapat, yung tapos ng makapagluto, pati sa induction. Kasi halos pagtapos na yung mga yan, halos nakakonsentrate na lang siya sa charging ng battery. So, pwedeng isabay yung aircon while on charging yung battery. Pero ang nangyayari kasi, pinapatay ko siya ng mga around 2 or 3 o'clock ng hapon para mapunan niya yung battery, para ma-fully charge. Kasi pag hindi na fully charge yan, hindi yan aabot kinabukasan. At nga pala, nakalimutan ko sabihin, yung solar panel natin, tulad nga ng sabi ko, 5,500 watts na solar panel or 10 550 watts na solar panel ang maximum niya pwedeng install. Sa ngayon kasi, ang naka-install dito ay yun pa rin, yung 4 na pirasong 450 watts. Dati siyang naka 2S 2P configuration, ibig sabihin 2 series, 2 parallel, pero ngayon ay naka single connection na lang siya or series. So 4 na pirasong naka series. So hindi pa tayo nakakapagdagdag. Sa ngayon kasi, dahil maganda yung panahon, summertime, is halos kaya niyang punuin yung battery, or talagang kaya niyang punuin yung battery. At the same time, may mga load pa. Pero pag dumating ang tag-ulan at mga bare months, panigurado hihina ang harvest. That is why advice siya mag-add pa ng solar panel para kahit even na maulap or tag-ulan ay ma-assure mo na mapupuno yung battery mo. So, yun ang ang kumbaga pinaka-counter na dapat mong gawin. Magdagdag ng solar panel. And pag masyado namang malakas yung harvest mo, pwede ka namang mag-add pa ng isa pang battery. So, pag yan ay dodoblehin ko, ay wala na akong kakaba-kaba kahit siguro tag-ulan. Talagang aabot yan hanggang kinabukasan. Okay. And siguro itatanong nyo, bakit hindi kaya yung aircon buong magdamag, buong maghapon kahit na inverter naman yan? Kaya naman yan, kaso nga lang kasi, since syempre, kahit na ba inverter yan at hindi naman ganun kalaki yung battery, sandali niya lang din kayang ubusin yan. Siguro estimate ko pag mga 1.5 horsepower is kumakain yun ng mga 300 to 400 watts pag napalamig niya na yung kwarto, kasi i-maintain niya na yung 400 watts. I-divide mo ngayon yun sa sabihin mo ng 4,000 watts na battery, kasi yung 5,000 kukuha ka pa ng 20% dyan na depth of charge, tapos yung loss of conversion pa sa inverter. So probably mga 4,000 lang ang makukuha mo dyan. I-divide mo sa 400, so around 4 to 5 hours mo lang magagamit yung aircon pag walang sunlight. So kulang, pero pwede. Kung malaki yung battery bank natin, sabihin natin 4 na piraso yan, pwede siguro yan hanggang kinabukasan. Tapos naka 5,500 wattage ka na solar panel para sure na kaya niyang punuin yon ng during daytime, at pagdating ng night time, doon ka nakukuha ng power mo para sa aircon.
Okay? Ito naman ay mababa lang ang konsumo nito. 1/2 horsepower. Conventional aircon to, hindi to inverter. Nasa around 3 amperes lang ang kinakain nito, or sometimes mga 2.5 yata, I guess. So ita times mo lang yun sa 220 volts. Yun ang kinakain niyang power. So tapos na tong rice cooker natin, no? And right now, ang oras natin ay, anong oras na ba? 10 o'clock. Tignan natin. 1.1 yung standard na load natin. Yan ay bukas yung fan, ilaw, CCTV, modem router. So 1.1 amps. I-times niya lang yan sa 220 volts. So yun ang total wattage natin. So 1.1, halos nasa almost 250 watts ang kinakain sa ngayon. Yung rice cooker natin kakatapos lang. So hindi na siya kasama sa 1.1. Tingnan natin to. Ang state of charge natin is 32%. Yan ay yung mula kagabi. Ito na lang ang natira. Actually, ang natira na lang dyan is around 23% ba nung kaninang umaga. So, kasi alas 10 na. So, nagcha-charge na siya. Ang start ng charging ko rito is around 9 o'clock. Kaso nga lang, 9 o'clock, mga 3 amps lang yon. Kasi, may katabi akong building eh. Talagang ang boost ng charging ko rito is around 10. So, since 10 o'clock na, check natin kung ilan yung pumapasok. So, ang battery natin ay 53.2. Ang pumapasok sa battery for now is 16.5 amps. So, iyan ay charging na. Charging na yan. Pag meron kasing load to, itong 16, mababawasan. Papakita ko sa inyo. Bubuhayin natin itong toaster. Pansinin nyo yung ampere. Naging 4. Pansinin nyo yung kain. From 16 naging 2. Ibig sabihin, itong 2, ito yung pumupunta sa battery. Yung the rest, napupunta sa may load. Papatayin natin ito. Pakikita nyo ulit Yun. So, patay na. Bumalik sa 1.1. So, yung charging natin nag-concentrate na sa battery. So, anong ibig sabihin yan? So, pag meron kang load, tulad kaya may load tayo na 1.1, naka-less na dyan. Siguro pag pinatayin natin yan, papalo na ng mga 18 yan. Or mahigit pa. Pero yan ay for now 10 o'clock. Hindi pag ganun katutok yung sunlight niya na. Tututok yan mga bandang 12 or 1. Doon na magbubus ang charging yan. Sa apat na 450 watts or 1,800 watts or 1.8 kilowatt na solar panel, sumasampayan hanggang almost 30 amps na charging. Ang maximum na charging ng unit na to based dun sa may is up to 80 amps. Pero ang battery natin is, kung di ako nagkakamali, 50 ang kaya niyang i-accept. So, to be able na hindi masayang yung 80, maganda talaga na doblehin mo yung battery para kung sakaling 80 ang nilalabas nito, i-accept ng dalawang battery niya yung pinaka full potential na charging ng ating inverter. So siguro itatanong ng iba,
na paano yan paggabi. So hindi kayo kumukuha ng power dyan sa aircon. Well, yung aircon sa DU pa rin siya nakakabit. Pero once na na-upgrade na natin yung battery natin, doon na natin kukunin yan kahit gabi. Pero kung normal appliances lang, wala kang aircon, sa lahat ng mga sinabi kong mga appliances, kayang-kaya na nito. That's why nag-upgrade ako. Hindi naman tayo mag-upgrade ng pababa, mag-upgrade tayo syempre ng pataas. Ngayon, iba magtatanong, hindi ba sayang ang pera dyan? Mahal ang solar? Mamaya pag nasira, wala na. Itong Solis, kung isa-search nyo sa company ng Solis, 10 years warranty nito. Pero sa pinagbilhan ko sa kanila, 5 years. Maaaring 5 years sa kanila, pero 10 years sa may manufacturer. So ito ay 10 years warranty. Ang solar panel naman natin ay 15 years ang warranty. Ang battery natin ay 10 years din ang warranty.